Hello po! Magandang gabi po sa inyong lahat. Excited po ba tayo sa ating week 2? Yeah. Week 2 na! Ayan. So ayan, last week, recap lang tayo. We talked about, anong code po yung unang week natin? Code of? Freedom! No? Actually, nung napapanood ko nga yung mga videos nyo, yung mga takeaways, no? Ang dami talaga nag-resonate sa code of freedom. No, na-realize natin that freedom isn't just about doing whatever we want. Tama? But being free from all the things that weigh us down. Grabe. So, ayan. Kasi nga, totoo naman, minsan, di ba? Yung mga bagay na hinahabol natin, happiness, approval, stability, ayan yung mga bagay na akala natin nakakapagpalaya sa atin. Ayan. Ito pala yung mga nakakapag-weigh us down sa ating mga peace. Yan. So, ngayon, let's now proceed to our second code. Ano po ang second code natin for this School of Life series? Code 2, the code of value. Okay, so, meron lang po tayong ipa-flash na picture. Code of value. Yan. Ayan, sige nga. Sabi dito, 10 years in. Same pay, same pain, di ba? Sabi, at this point, loyalty just looks like self-abandonment. Kakarelate pa kayo? Sino yung mga 10 years working na? 10 years and above working na? Yan, grabe. Mga in pain ba tayo? In pain ba tayo dyan? Di ba? Okay. So, yun. Kasi, bakit ba tayo tumatagal sa isang career o sa isang work? No, kasi totoo naman na comfort zones feel safe. Kaya nga siya comfort eh. 'Di ba? You feel safe. Pero minsan, comfort zones ay isa ding tong trap. Di mga trap. Comfort zones are trap. Nakakulong tayo sa idea na, alam mo, stable naman tayo. 'Di ba? Okay na 'to, nakakasahod kahit na alam naman natin na may kaya pa tayong gawin. Okay? Paulit-ulit. Sino dito yung, alam mo yung paulit-ulit yung trabaho niya na kaya mong gawin kahit nakapikit pa yung mata mo. Kaya ko siyang i-process kahit nakapikit yung mata ko. Diba? So, we are afraid to take risk kasi baka mawalan tayo, tama naman, mawalan tayo ng sweldo, diba? May tatanggap pa ba sa ating bagong work? Diba? Takot ako magpa-interview. Kaya stay na ako dito. Kahit na alam ko sa sarili ko na meron pa akong kayang gawin. Okay? Alam niyo yung feeling na parang araw-araw gumigising ka, di ba? Papasok ka sa trabaho, uuwi ka na lang, and then suddenly, wow, 10 years. Saan? Ano nangyari dun sa 10 years na yun? Ano nangyari sa 5 years na yun? Ano nangyari sa 3 years na yun? Napaisip na ba kayo every time na mag-anniversary ka sa work? Grabe, ang tagal ko na pala dito. Di ba? Pero sabi, same routine, same pay, same pain. Diba? So, here's the thing, okay? So, we can get so busy surviving that we forget to start living. Yan. We forget to start living kasi survival is not the same as living. So, yung mga sakatay mo, survival is not the same as living. It's not the same as living. Kasi diba, naisip nyo ba na parang ito na lang ba talaga yung ikot ng buhay ko? Ito na lang ba talaga yun? Diba? Gumising, magtrabaho, umuwi, matulog, tapos repeat na naman. Ako'y napagod. Diba? So marami sa atin, akala natin, buhay na yon. This is life. Diba? I have work. Diba? I can provide to my needs. I can provide for myself, for my family. Ito na yung buhay. Tama? So, pero if we're honest, okay, this is just a routine. Okay? This is just a routine. Hindi siya life, but a routine. Okay? So, kung hindi natin nahanapin yung tunay na purpose, baka dumating tayo sa panahon na marirealize na lang natin na we spent decades. Decades na. Pero hindi talaga living. Nasaan ang buhay? Okay? So, let me share just one verse for this evening. Okay? Ecclesiastes 6:12. Ecclesiastes 6:12. Next slide po. Yan. Sabi dito, for who knows what is good for a person during his lifetime, during the few years of his futile life? Sino ba daw ang nakakaalam
No? Ano ang nakakabuti sa tao during his lifetime? During the few years of his futile life. Sabi dito, he will spend them like a shadow. Grabe, no? Sinasabi dito, life is short. Life is short. And you will spend it like a shadow. Kaya kung mapapansin mo, akala mo, parang kahapon lang nung nag-start ka mag-work. Ay, it feels like yesterday. Tapos ganito na pala yung taon ko. Ganito na pala yung na-achieve mo. Ganito na pala yung tinagal mo. Diba? It feels like yesterday. Kasi bakit? Totoo yung sinasabi dito na you will spend it like a shadow. So your time is very limited. Okay? So anong gagawin mo o anong gagawin natin sa maikling buhay na to? Kakatakot, no? Sabihin mo sa katabi mo, maikli lang ang buhay. Maikli lang ang buhay, hindi mo siya mamamalayan. Diba dati nagdedebo ka lang? Diba? Dati 20 ka lang, 21, 20. Ngayon, palabas ka na ng kalendaryo o nakalabas ka na ng kalendaryo, diba? Because it's like a shadow, diba? Maikli lang. So point number 1, tasok na tayo. Point number 1, the trap of survival mode. Okay, the trap of survival mode. Yan. Alam niyo ba, the most young professionals po today, namumuhay na lang into survival autopilot. Yeah, survival autopilot. Yung parang robot ka na lang. Yung kanina pa natin sinasabi na gigising, papasok sa work, uuwi, matutulog, repeat. Parang nag-work ka na lang just to pay bills. Ngayon, naglilinis ka na lang, kakasahod mo lang, check. Tapos pag may natira sa'yo, parang may hindi ako nabayaran. Diba? Parang maling may natira. Diba? So, ayan. So, may mga times na nangangarap tayo ng one day, ganito na, one day, ganito, may ganito na ako, one day, aalis na ako dito, one day, magre-resign na ako, pero wala tayong ginagawang action. Ano daw yun eh, kapag sinasabi mo magre-resign ka na, hindi talaga. Hello, 7 years na ako. Di ba, mga ganyan. So, we are too afraid to step out of the comfort zone. At minsan naman, ito ang highlight ng buwan natin. Anong highlight ng buwan natin? Sweldo! Very good. Diba? So, wow, may pera na. Pero after 2 days, wala na. Diba? Nakamilty ka everyday. Diba? Wala na. Ganun siya kabilis. Diba? At yung 13th month mo, diba, in just a week, wala na. Alam mo na kung bakit. Okay? So, alam mo, minsan naiisip ko, ang career, ang work life natin ay parang full-time sport siya. Like everyday sa marathon. Diba? Sino dito yung mga nagko-commute to work? Nagko-commute to work, yan, di ba? Minsan tumutunog na yung alarm clock mo sa panaginip mo. Kasi sobrang pagod ka ang pakakapagod mag-commute, the night, pag-uwi, tapos pag-gising mo, nandun na sa panaginip mo, di ba? Hindi mo maramdaman na, ay, ito na naman, mag-work na naman ako, papasok na naman ako. Di ba? Pagtingin mo sa phone mo, meron kang 37 unread messages from work. Diba? At alas 7 pa lang, work na agad. Diba? So, kung commuter ka, grabe din yung laban. Diba? MRT, FX, LRT, Jeep. Diba? Ang hirap sumakay. Alam mo dati, sa Bridgetown kasi ako, so ang out ko 8 a.m. Nakikipagbaliyahan talaga ako sa, ano mo yun, kasi wala eh. Ang hirap sumakay. Grabe din ang laban ng mga commuter natin. Diba? Natapos na natin yung isang podcast series. Nakapag-reflect ka na ng mga life choices mo, nasa EDSA ka pa rin. Diba? So, ang hirap. At kung work from home ka naman, grabe din yung challenge sa work from home, ha? Diba? Minsan di mo alam kung saan ang boundary ng office at kusina mo. Yung nagme-meeting ka, nag-aadobo ka rin. Ang hirap. Diba? Bilang nanay, ako ganyan eh. Nasa meeting ako, nagluluto ako. So, hindi mo na alam ang boundary ng work and life pag work from home ka. Okay? Pero totoo, okay? Bottom line is we're always in motion. We're always in motion. We're always rushing. We're always, alam mo yun, lagi kang busy. Okay? Busy ka. Surviving. Diba? Kung puro takbo lang tayo, diba? Bills, work, deadlines, tapos wala kang panahon para huminga. Diba? Wala kang panahon para huminga, magpasalamat. Then one day, marirealize mo na lang na tumatakbo ka na lang, but not really moving. Nag-gets niyo yun? Takbo ka ng takbo, pero hindi ka naman pala talaga gumagalaw. Hindi ka pala talaga nagpa-progress. Diba? We've been surviving, pero we're not living. And sometimes, you need to pause to truly progress. Pause to progress.
kailangan mong, wait, di ba? Huminga to progress. Pero bakit ba tayo natatrap sa survival mode? Bakit ba tayo natatrap sa mga ito? Okay, una-una, setbacks. Setbacks. Okay? Nasaktan na ako before at ayoko na ulit. Di ba? Nag-try kang mag-apply sa work, sa ibang work. Di ka natanggap. Na-reject ka. Kaya bumalik ka na lang sa safe zone mo. Okay? Bumalik ka na lang sa safe zone mo. Pero minsan, one rejection lang, nakakalungkot, tumitigil na tayo agad. Okay? Yung rejection mo, feeling mo, end game ka na. Wala na. Balik na ako ulit sa comfort zone ko. Diba? Pangalawa, failures. Diba? Nag-try na. Diba? Nag-try ka na. Nag-fail. So, wag na lang. Okay? The problem is, ang iniisip natin, failures equals end. Okay? Pero in reality po, failure is just a feedback. Para next time, hindi mo na siya gagawin ulit. Hindi mo na siya, matututo ka na dun sa failure na yon, and it's part of your growth. Okay? Pangatlo, self-doubt. Kaya tayo nasa survival trap kasi ito, failure, self-doubt, hindi ko na kaya. Hindi ko kaya. Ito yung pinaka-common sa work professional. Mga young professional, okay? Yung iba, hindi pa nga nagsisimula, susuko na agad kasi iniisip nila, di nila kakayanin. Okay? So, yan. Magsimula muna tayo bago tayo magreklamo. Okay? Pang-apat, lack of faith. Lack of faith. Sabi dito, baka hindi naman will ni Lord. Diba? Pero minsan, ginagamit lang natin na excuse yung baka hindi will. Para hindi tayo mag-step out. Ano may pinapalabas sa tayo ni Lord sa comfort zone natin na, diba? Ano ka na dyan kasi hindi na tayo, hindi ka na nag-grow. Diba? Paulit-ulit na lang, nagiging routine na lang. So, step out ka na. Pero, every time na may experience mo yung setback, yung failure, yung self-doubt, i-excuse na lang natin na hindi will ni Lord. So, magiging survival ka na lang ulit. Kasi andun ka eh, safe zone mo yun eh. Diba? So, last, fear. What if hindi mag-work out? Yan, yung mga reasoning natin, no? What if then mag-work out? What if then mag-work out? Minsan, takot lang talaga yung humahad lang sa atin. Hindi naman siya lack of skills eh. Hindi lang naman siya lack of, of your talents. Diba? But, fear lang talaga. So, survival mode feels safe kasi stable. Pero sa totoo lang, delikado siya in the long run. Sabi mo, delikado po ang survival. Okay? Kasi habang nasa comfort zone ka, time is passing. Di ba? Umaandar ang oras mo. Yung 1 year, naging 3 years, naging 10 years. Tapos marirealize mo, di ba? Same pay, same pain. Okay? So, fear of failure has killed more dreams than failure itself. Alam mo yung minsan, hindi naman talaga failure yung nakakasira sa atin. Kundi yung takot mo mag-fail. Okay? Kasi kapag takot ka pa lang, di mo na susubukan. Takot na takot tayo mag-fail. Ano naman ngayon kung bumagsak ka? Ano naman ngayon kung ma-reject ka? Ano naman, at least tinry mo. Diba? So, technically, hindi pa nga tayo nagkakamali, talo na tayo. Diba? So, fear becomes the invisible wall between you and the life God's calling you to live. Okay? Remember na ang fear, it should refines us. Okay? Not restrains us. Yan. So, side story lang. 8 years ako, sabi ko nga, sa promotional video, 8 years ako nag-work sa BPO. So, ayan. Okay naman yung salary, okay naman yung inikot ko buong shift. Naging morning shift ako, naging night shift ako, naging mid shift ako, lahat na. Inikot ko yan. Diba? Pero nung nagkaasawa at nagkaanak, diba, nag-iba na yung priorities. Lalo na nung nag-pandemic tayo. Siyempre, di ba, 2 years. Naka-work from home ako, and then come 2022, pinababalik na tayo. Kailangan nyo nang bumalik, required na tayo mag-onsite ulit. And that time, breastfeeding pa ako sa almost 2 years old son ko. So, honestly, wala akong trusted na tao na pwede mapag-iwanan sa kanya. So, ang hirap ng desisyon. Kasi andun yung thought na, ito na lang kasi yung alam kong work. Ano yun? Pinababalik na ako kasi hindi ko kaya, hindi pa pwede. So, ang gagawin ko? Diba? Ito na yung takot talaga ako mag-step out. Kasi naging comfort zone ko, naging safe zone ko, ang BPO.
'Diba? Ito na yung alam kong work. May tatanggap pa ba sa akin? Lalo na nanginginig na ako kapag magpapa-interview ka, 'di ba? Ay, ano na isasagot ko kasi 8 taon ako nagtatrabaho, parang hindi ko na alam kung paano na ulit sumagot sa interview. Hindi ko na rin alam paanong feeling na nag-a-apply. 'Di ba? Nakakatakot siya. So may tatanggap pa ba sa akin? Takot ako mag-step out. Okay? Pero dumating ako sa point na aside sa motherhood season, pero I admit na the job is limiting me. Nakaranas na ba kayo na yung trabaho mo, yung naglilimit sa'yo? Kasi alam mo namang may kaya ka pa, alam mo namang there's something more. 'Di ba? So, sabi ko, nalimit ako dito kasi kahit nakapikit ako, kahit alam ko na, paulit-ulit lang din yung routine ng ginagawa ko. Okay? So, the work has become a routine. Napaka-paulit-ulit niya. And I might say, nakakalawang siya ng utak. Grabe, yung parang hindi ko na alam yung mga ganito, ganyan. Kasi masyado na naging routine yung utak ko na parang paulit-ulit na lang siya. Okay, and that leads me to number 2, the danger of misaligned success. Okay, the danger of misaligned success. Kasi bakit? When we let go of something na hindi natugma sa season natin, God can open doors we didn't expect. Okay? Si Lord pa rin na nag-open ng door sa atin. Kasi maraming professionals na natatakot mag-step out, pero hindi nila nakikita na yung pagbitaw pala ang magsisimula sa mas magandang journey. Okay? Kaya huwag tayong matakot. If you know that there's something more in you, there's something, you're yearning for growth, hindi lang sa career life mo, but in your life itself, in general, alam mo yun, alam mo na may meron ka pang mas magagawa. Huwag kang matakot kasi alam ni Lord yan. Siya ang magbibigay ng mga bukas na pinto para sa'yo. Okay? So, tuloy natin. So, after resigning, syempre, need pa rin natin ng inflow. Hindi pwedeng hindi tayo pwedeng tumigil. Kasi, lumalaki yung expenses natin. And then, I really prayed for another job. Okay? And a churchmate offered a role na virtual assistant. Alam niyo yung virtual assistant? Yan. Ito po yung work ko ngayon. Okay? So, doon ko nalaman na may ganitong work pala. Nauso siya ng pandemic. Okay? So, helping overseas clients with their business, with their work, and even personal errands nila. Okay? So, dito ako nagwo-work. Part-time lang. Yan. So, I also get to acquire new skills. Diba? Yung mga bagay na hindi ko kaya dati, design ako ng website, na-experience ko ang e-commerce, graphic designing, social media contents, diba? Property management, patent filing, lahat. So, sino mag-aakala na kaya mo palang gawin itong mga bagay na to? Diba? So, these experiences opened a lot of doors for me. Okay? Kung hindi ako nagtiwala kay Lord at ito lang ako, baka nakalock pa rin ako sa same process na meron ako. Sa same process na alam ko. Diba? Stuck pa rin ako sa comfort zone ko. Kasi bakit? Pwedeng successful ako sa mata ng ibang tao, good salary, nice title, stable job, pero kung hindi siya aligned sa God-given purpose mo, failure pa rin siya. Okay? So sabi nga dito, the worst thing in life is to succeed at the wrong assignment. Yan. So, the worst thing in life is to succeed at the wrong assignment. Kasi minsan, totoo naman na sobrang sanay tayo mag-grind. Grinder. Di ba? Sanay tayo mag-grind. Di ba? Di ba? Wake up, log in, and then emails, attend ka ng meetings, di ba? Mag-finish ka ng report, and then repeat until burnout. Naging reklamo na natin yan, nakaka-burn out. Diba? Kakapagod. Tapos, isang puri lang ng boss mo, wow, refresh na ulit. Diba? So, ayan, napuri ka ng boss mo, diba? May bonus ka, may bagong gadget ka, parang success na siya, diba? Okay na ako, successful na ulit, kasi may bonus na ulit eh. Nabati ako ng boss ko eh. Diba? Pero, in such time na nakahiga ka na sa kama, pag mag-isa ka na lang at matutulog ka na, may tanong sa isip mo na, masaya ba ako? Am I still happy in my work? Masaya ba ako sa trabaho ko? Ito ba talaga yung pinapagawa ni Lord sa akin? Kasi to be honest po, you can climb the ladder of success, pero sa dulo mo lang malalaman na maling wall pala yung inakyat mo.
Diba? Kasi you can be running fast. But if you're running in circles, pagod ka lang. Wala. Anong na-achieve? Pagod. Anong natras? Pagod. Diba? So, pagod lang tayo. Okay? Wala tayo talagang na-achieve or narating. Okay? So, sino dito yung feeling na, alam mo yung ginagawa ko naman lahat, pero empty. It feels empty. Diba? So, ayan. Kasi bakit? You're succeeding in something that God never asked you to do. Ang hirap naman yun, no? Hindi naman pinapagawa sa'yo ni Lord, pero yun at yun pa rin ang ginagawa natin, kaya tayo napapagod. Para siyang vase, di ba? Parang, alam mo yun, kahit gaano pa tayo kabilis mag-drive, kung mali ang destination mo, wala pa rin. Okay? So, ayan, business doesn't equal purpose. Activity doesn't equal destiny. Okay? Kasi, we live in a world that glorifies busy. Kamusta mo yung friend mo? Kamusta mo yung friend? Kamusta ka na? Ito, busy pa rin. Parang trophy. Ano yun? Napaka-trophy ng pagiging busy. Kapag busy ka, parang wow, sana all busy. Hindi. Business doesn't equal purpose. Okay? We live in a world that glorifies being busy. Pero let's be honest, ang dami pong magagaling na tao sa maling lugar. Okay? Ang daming magagaling na tao sa maling lugar. May mga talented, pero stuck sa job na hindi aligned dun sa purpose nila. May mga passionate na tao, pero napagod na lang kakahanap ng approval. Diba? May mga successful, pero empty pa rin. So maybe, success isn't just about how high you climb. Okay? Isn't just about how high you climb, but it's how right your destination. It is all about how right your direction is. Okay? Tama ba yung dinadaanan ko? Tama ba yung landas na tinatahak ko? Hindi yung climb ka na ng climb, pero mali. Diba? So, ayan. Pangatlo na tayo. Pangatlo. Okay? Focusing on your true value. Ayan. Favorite ko to. Focusing on your true value. Okay? So, you know what's tricky about survival mode? Kasi the more we focus on the things we need, the more we lose sight of our real worth. Kasi bakit? Kasi kapag puro, kailangan ko ng ganito, dapat may ganito na ako, bakit siya meron, bakit ako wala, napupunta lahat ng energy natin, kakahanap dun sa mga bagay na wala tayo. Diba? Naubos yung hindi, kailangan meron na rin ako yan kasi meron na siya. Kabatch mo, kailangan meron na rin siya. Ay, meron na rin ako kasi, nagkaanak na siya, kailangan. Nagkasawa na siya, kailangan meron na rin ako. Hindi. Diba? We lose our energy. Diba? Comparing our life to another person, to another, alam mo yun, you're so busy comparing yourself. Kaya imbes na, alam mo yun, mag-focus ka sa kung anong meron ka, naghahanap ka ng mga bagay na wala ka. At nakaka-drain siya. Okay? So, we start to measure our worth by what we lack. Sinusukat mo ang worth mo sa mga bagay na wala ka. Hirap. Needs are valid. Valid po ang mga pangangailangan natin. Lahat tayo may bills, may goals, may responsibilities. Pero po, kapag masyado tayong consume ng mga pangangailangan natin, nakakalimutan natin kung sino talaga tayo at kung ano yung mga meron na, or mga kaya mong gawin. Diba? Minsan nga sa maging mayaman kasi nakakagawa nila yung mga bagay na hobbies nila eh. Ngayon, pwede ka mag-enroll sa piano class. Kung may pera na ako, nasa singing class siguro. Voice lessons, ano? Eh, diba? You can pay for, for whatever. Gusto mo i-enhance sa sarili mo, diba? But, you know what? Kailangan, ito yung natin eh. We should, cultivate of what we have. The things that we have. Okay? Kasi when you give too much value to your needs, you lose your true value. Tama naman, when you give too much value sa mga pangangailangan mo, we tend to lose sight sa mga bagay or yung totoong value mo. And sometimes, we think our worth depends on what we have. Nakadepende ang worth ko sa mga bagay na meron naman ako. Pag may kotse ako, valuable ako. Pag may kape ako, functional ako. Pag may love life ako, complete ako. Pero totoo, di ba? Hindi ka defined ng what you have. Hindi ka defined on what you have. Okay?
Pero totoo po, you are defined, pakinggan nyo to, you are defined by who you're becoming. You're not defined on what you have, but you are defined by who you're becoming. Pwedeng kumikita ka ng ganito, 6 digits monthly, di ba? Pero paulit-ulit mong nararamdaman na kulang ka kasi minsan, hindi po wallet ang problema natin. Okay? Kundi worth. Okay? So, kapag sinukat mo ang value mo sa potential, purpose at calling mo, doon mas lalo kang nagiging valuable habang tumatagal. Ano ba ako nagiging? Okay? Hindi yung gano'n na ba ako karaming ganito. Diba? Ano na ba yung mga bagay na meron ako? No. But who am I becoming? Ano ba nagiging ako? That's your true value. Okay? Kasi kapag sinukat mo ang value mo sa income mo, sa promotion mo, diba? Ano mo yun? Ang hirap eh. Nakakaubos siya. Diba? That's not your true worth. Okay? Sabihin mo nga sa katibo mo, hindi lahat ng kailangang habulin. Hindi lahat ng kailangang habulin. Okay? Hindi lahat ng kailangan. Kasi ako naman. Umigay na. Okay? Hindi naman kasi lahat kailangan nating lahat. Kailangan mo ng pera, kailangan mo ng bahay, kailangan mo ng sasakyan, kailangan lahat yan ng isang tao. Pero, diba, ano ba ako nagiging sa kabila ng lahat? Diba? So, ayan. The truth is your worth doesn't come from what you need. It comes from who you're becoming. Okay? So, let's say naman, okay. So, ayan. So, the more you chase your needs, the more you lose sight of your identity. Sabihin mo sa katabi mo, identity. Identity. Kasi habang, alam mo yun, sinusunod mo, you chase things we thought you need, kailangan mo, nawawala yung sense of identity natin. Kapag sinabi natin identity, ito yun ang gagaling sa gumawa sa'yo, sa creator mo. Okay? Kay Lord. Hindi nakabase sa kung anong meron at kung anong wala ka. Kasi ang worth mo po, hindi nakabase sa kung magkano ang kinikita mo, kundi kung gaano ka nag-grow sa calling and purpose mo. Yun ang totoong value. Nag-grow ba ako sa kung ano ba ang binigay na talent ni Lord sa akin? Pinapalago ko ba siya? Diba? Kasi totoo naman, hindi mo man agad makita yung value ng growth mo ngayon, yung pag-take mo ng risk, yung pagtiis sa season na parang wala pa namang nangyayari, di ba? Pero habang, patuloy ka nag-grow kasi ang mga bagay na tinanim natin, katulad ng isang seed, hindi mo naman makikita yung growth niyan eh. Makikita mo na lang yan by fruit. Pero may nangyayari sa ilalim. Okay? So, tumataas din ang value mo. Okay? So, instead of asking Lord, di ba? Lord, kailan ko ba makukuha yung gusto ko? But ask this, Lord, what are you growing in me right now? Hindi you keep on tending to receive things, kailan ako magkakaroon ganito, kailan ako But ask this, Lord, what are you growing in me right now? Kasi bakit God doesn't give us what we want immediately? Hindi. Gusto niya munang ma-develop kung sino tayo habang wala pa yun. Diba? Ano ba to? Katanggap-tanggap na ba to? Kung ibibigay ko to sa'yo, kaya mo ba itong tanggapin? Diba? Ano muna, ide-develop ko muna sa'yo? Ide-develop ko muna sa'yo ang patience, ide-develop ko muna sa'yo ang resiliency, ide-develop ko muna sa'yo ang endurance, ang perseverance, para matanggap mo yung mga bagay na inihanda ko para sa'yo. Nagigets po ba? Yes. Ayan. So, ayan. So, your needs are meant to drive you for growth, not define your worth. Okay? Kasi, yan, you have to grow kung ano yung mga bagay na ibinigay na sa'yo ni Lord. Kasi siyang gumawa siya, alam niya na kung ano yung mga bagay na kailangan mo. Kaya huwag tayo magtaka yung personality natin, people person ka, di ba? Masayahin ka, introvert ka, lahat yan may strength. And lahat yan ginawa para sa ikakalago mo. Okay? So, ayan. Kapag nag-i-invest ka sa growth mo, sa calling mo, your worth compounds. Doon pala lumalaki ang worth ng isang tao. Kapag pinapalago mo yung mga bagay na ibinigay sa'yo ni Lord. Okay? So, maybe this is your reminder tonight. No? So, stop chasing what you need and start cultivating who you are. Ayan.
Kasi kapag na-cultivate mo yung character mo, yung opportunities, blessings, and resources, sila na yung hahabol sa'yo. Tama? Kasi palagay mo muna yung character mo. Di ba? Your needs can be met anytime. Kaya mo, i-met anytime. But your worth, that's something only growth can multiply. Okay? Hindi yan kaya ng iba. But growth lang ang makakapagpamultiply niyan. Okay? So, ayan. Talo na tayo. So, what it means to truly live? Okay? So, sabi dito, embrace fear and take risk. Yan. So, let's be real. Lahat tayo may kinakatakutan. Okay? Rejection, failures, di ba? Familiar ba? Di ba? Hanggang kailan ba tayo magiging prisoner ng takot? Sa comfort zone na meron tayo. Ayan. Kasi bakit? Totoo naman na hindi talaga mawawala ang kaba. Hindi rin mawawala yung what if. What if hindi ako makapasa? What if ma-reject ako? What if, di ba? Pero kung lagi kang titigil dahil lang sa takot, you'll never see the other side ng courage. Yung mga bagay na hinihanda para talaga ni Lord para sa'yo. Okay? So, comfort zone is safe, but growth never happens there. Okay? Comfort zone is safe. Totoo, sarap sa comfort zone. Predictable siya, walang stress. Ano pipiliin mo? Walang stress o walang progress? Walang progress. Diba? Ano pipiliin mo? Diba? Predictable siya, walang stress. Pero wala rin progress. Kasi kung doon lang din tayo laging nagtatago, we will never know what God can do through us. Okay? And you know what's funny? We often pray for growth. Pero ayaw natin ng discomfort. Kapag pala gusto mo ng growth, expect mo ang discomfort. We say, Lord, help me to excel. Lord, pagalingin mo ako sa ganitong bagay. Help me to grow. Help me to influence. Pero pag binigyan ka ng stretch assignment, anong iniiyak natin? Lord, bakit ako? Diba? Bakit ba? Bakit ako? Diba? So, growth and comfort don't coexist. Hindi talaga kasali. Hindi sila pwedeng magsama. Kung gusto mo, pipiliin mo lang growth o comfort. Hindi mo pwedeng mapagsabayan. Kaya kung gusto mo ng paglago, matuto kang expect mo ang discomfort. Okay? Kasi you cannot level up in a place that never challenges you. Hindi ka lalago sa mga, sa mga bagay na hindi stretch pa ay, kaya ko pa palang gawin to, di ba? Comfort gives you rest. Pero yung discomfort, yan ang magbibigay sa'yo ng results. Okay? So, ayan. Ay. Nakakaano pa ba tayo? Nakaka-identify pa ba tayo? Ayan. So, last. Invest your time in what lasts. Ayan. Invest your time in what lasts. Time is our most expensive currency. Mas mahal pa sa pera. Bakit? Kasi yung pera kaya mong kitain, pero ang oras kapag nawala yan sa'yo, bye-bye, wala na. Time lost is lost. Wala na. Diba? It's gone forever. Okay? Isipin din natin that every yes to something is a no to something else. Hindi ka pwedeng mag-yes sa kahit, hindi ka pwedeng maging yes man sa lahat. Diba? Yes sa family, yes sa work, yes sa overtime. Hindi. Hindi pwede. Diba? Yes ka sa overtime araw-araw, pero no ang family time. Diba? No ang health mo. Yes ka sa comfort zone, no ka sa growth. Okay? Kaya dapat maging intentional tayo kung saan napupunta yung oras natin. Okay? Kasi sabi nga, you don't find time, you use time. And if you don't use it right, you lose it. Mawawala. Wala na. Okay? So, nagtatago sa walang time, yung pagiging yung nagiging excuse na wala akong time eh. Pero kasi, if you want growth, you need to be intentional about it. Kailangan ko maging intentional sa growth ko kasi bakit? Sayang ang oras, sabi nga, di ba? I will spend it like a shadow. So, maikli lang ang buhay ko. Kailangan ko siyang gamitin ng tama. Hindi lang siya tama, pero kailangan ko siyang gamitin in a fulfilling way. Kasi bakit? Kung hindi naman fulfilling ang ginagawa natin, sino ang talo? Tayo rin naman eh. Diba? So, ayan. Am I investing my time in what will last beyond me?
Okay? So, yung impact ba na ginagawa ko ay hanggang sahod lang? O may impact ba ako sa ibang tao? Okay? So, ayan. So, last na. Purpose builds legacy. Purpose builds legacy. Okay? Yung trabaho mo ngayon, yes, it gives you salary, pero ang purpose po natin, yan ang magbibigay sa'yo ng legacy. Pag sinabi natin legacy, ito yung maaalala ng tao sa'yo. Kapag sinabi ba natin, si Hana, pag narinig mo ang pangalan ng Hana, ano ang may isip mo sa kanya o maaalala mo sa kanya? Diba? Ay, wala, nag-OT lang siya. Wala, nag-work lang siya. Diba? So, you really need to tawa ako. You really need to bigyan mo rin ng intentionality, yung impact ng purpose mo. Yung legacy, naiiwan mo. Diba? Si Tristan, ang pogi ni Tristan, no? Ano nangyari sa buhay mo? Diba? Nag-OT ka lang din. Diba? So, your purpose builds legacy. Okay? Yun ang tatagal. Okay? Okay? So, live a life aligned with purpose. Okay. So, ayan. So, here's the question. Okay? Ano ba talaga ang code of value mo? Ano ba ang code of value mo? Where do you place your worth? Kasi minsan, masyado tayong tutok sa needs. Tama? Bills, pressure, validation. Pero ang problema, we lose sight of our true worth. Okay? So, ayan. Ano ang tunay na code of value? It's when you choose to value your potential, purpose, and calling more than your limitations. Okay? Don't limit yourself. Okay? Because you are created by God, by His own image. So, don't limit yourself. Okay? Ay, hindi po mababawasan. Hindi nababawasan ng halaga mo dahil sa mga kawalan natin sa buhay. Totoo? Wala ka nito, ano naman, hindi naman mababawasan yung worth ko. Your worth is still the same. Okay? When you grow into who God designed you to be, dun pa lang mag-e-expand ng value mo. Kasi pinapalago mo yung mga bagay na ibinigay sa'yo ng Lord. Okay? So today, I want to challenge you, no? Start cultivating what's within. Okay? Maybe right now, hindi mo pa siya nakikita. Diba? You're showing up, you're giving your best. Diba? But that's okay. Okay? Because growth takes time. And value takes faith. Okay? So, ayan. Lahat yan parte ng process. Okay? Yung character mo, yung faith mo, yung resilience mo, parte ng process yan. Okay? So, always remember that God is always working beneath the surface. Hindi mo pa siya makikita ngayon, pero later on makikita mo ang bunga ng pagsunod, bunga ng katibayan ng loob mo, yung tibay ng tapang mo, makikita mo yan. Okay? So, maybe the question is, kailan ito mangyayari? When will it happen? But, who am I becoming while I wait? Sino ako nagiging habang naghihintay ako? Okay? So, ayan. Sino ka dyan? Okay? Sino ako magiging? Okay? So, di ba? So, are we chasing what's missing or are we cultivating what's already within us? So, when was the last time? Kailan ba yung last time na nag-pause ka, Lord, thank you, not just for what I have, sa mga bagay na meron ako, hindi lang po yun, pero thank you, but thank you for, ano mo yun, ano yung ginagawa mo sa akin? Ano ako nagiging? Yan. So, I hope the Code of Value teaches us how we really identify our true worth. And that is cultivating your cultivating what's within you. Okay? Yung personality mo, diba? Yung talents mo, that's your true value. Okay? So, ayan. Let's start living in a place na, hindi siya need. Alam mo yun? Place of need, but in a place of worth. Okay? Marami tayong pangangailangan, yes. Hindi po yan mawawala. Pero ang mas mahalaga na i-expand or mag-compound ay ang value mo as a person. Yan.